So ito na nga mga kotsero, si PBBM bumiyahe kanina. 'Di ba? Bumiyahe siya kanina papuntang Amerika for the trilateral agreement. Mga kotsero, this is a once in a lifetime meeting mga kotsero for the Philippines. Kasi bihira mangyari to eh. Bihira naman tayo naiimbita sa mga gantong agreement. 'Di ba kasi 'di ba pag loser ka, minsan hindi ka papansinin ng mga tao. Pero pag medyo uy, wait lang, mukhang hindi na siya loser, biglang pinapansin ng mga popular kids. Ganun ang nagaganap diyan eh. So kanina umalis si PBBM, no, Marcos departs for trilateral meeting and vows to boost ties with Japan and US. So mga kotsero, this is don't forget mga kotsero, ito po yung we are now working with the big leagues. We're now working with the big leagues. Bakit? Kasi top 3 yan eh. Biggest economies. US, China, and then Japan. Japan ang pangatlo. They're the third biggest economy in the world. In the whole wide world. Sila yun. I-out mo na si China. Kasi wala eh. Hindi natin kaibigan si China ngayon. Traidor kasi si China eh. So, now, mga kotsero, we have this trilateral meeting between 2 of the top 3 biggest economies in the world. So, congratulations, Mr. President. You've earned it. You've earned it, kumbaga. You've earned it. Isipin nyo na lang, mga kotsero, nagkampihan si King Kong tsaka si Godzilla. Di ba? Di ba si Godzilla galing Japan? Si King Kong anong pelikula sa Amerika. So, ganon. Isipin nyo ng ganong level sila, no? Oo, bago tayo pumunta dyan, ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave at partida mga kotsero, walang remittance fees yan. Okay. Gagawin nyo lang, i-download nyo ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo sa Sendwave account nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. So, ayun na nga. So, these are the two biggest top 3 economies. We're allies with 2 of the biggest economies in the world. At yung papunta na nga doon si PBBM para sa trilateral agreement nila. So, panoorin natin to. Lumipad na papunta ng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa paparating na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. At live mula sa Washington, D.C., nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Shyla, ano ba mga tatalakayin sa trilateral summit na ito? Julius, hindi man sentro ng top ng summit pero inaabang tatalakay ng seguridad sa West Philippine Sea kasunod ng sunod-sunod na pangaras ng China sa barko ng Pilipinas. Alas 8 ng gabi US time o alas 8 ng umaga dyan sa Pilipinas, inaasahang darating dito si Pangulong Bongbong Marcos sa Washington, D.C. para sa trilateral summit na gaganapin sa April 11. Mag-aalas 3 ng hapon, lumipad na si Pangulong In fairness, pumunta si Baby Sara, no? Batok niya, no? Pumunta siya ngayon sa, the departure, speech ni PBBM. The audacity. Bongbong Marcos papuntang Washington, D.C. para sa makasaysayang trilateral summit kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Matatanda ang tinalakay ito ni US Vice President Kamala Harris at Kishida sa ginanap na ASEAN Summit sa Indonesia noong nakaraang taon. Sa kanyang departure speech kanina, sinabi ng Pangulo na layo ng trilateral summit na palakasin ang kooperasyon ng tatlong bansa pagdating sa ekonomiya. It's mainly an agreement to strengthen the cooperation on the economic front. Of course, security and defense is going to be part of that discussion. But nonetheless, I think I can assure everyone that that is not the main intent of this trilateral agreement. The main intent of this trilateral agreement is
for us to be able to continue to flourish, to be able to help one Okay. another, and of course, keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Hindi naman daw prioridad sa summit ang defense Wait. cooperation. I think si BBBM was playing safe with that statement. I don't think it's yung nung sinabi niya na hindi lang naman yung security ang main topic ng pag-uusapan sa trilateral meeting, pero it's how to flourish, etc. I think he's playing it safe. Siguro ayaw niyang bigyan ng dahilan ang Chinese state media na magsulat ng mga bagay-bagay na kasinungalingan tungkol sa trilateral meeting. So, I think he's playing it safe. Okay lang din naman yun. Walang problema doon. It's parang parang medyo off lang siya. Kasi, alam naman natin lahat kung ba't pupunta doon si BBBM eh. Di ba? Alam naman, and for us, sa ating mga nasa matinupang pag-iisip, okay lang naman yung ginagawa niya sa West Philippine Sea, di ba? Pabor naman tayo doon. So I'm thinking baka sinabi lang niya yan para hindi masyadong bigyan ng bigat ng China yung mga statements niya. Kasi syempre, as a president, lahat ng sabihin mo, lalo na in public, it can be interpreted as policy, as foreign policy. Pero plano ni PBBM na makipagpalitan ng opinyon tungkol sa regional security kabilang ang issue sa West Philippine Sea. Tiyempo ang Trilateral Summit sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nariyan ang paghabol, pagbangga at pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas. It is my intention also to exchange views with my U.S. and Japanese counterparts on various regional security issues of mutual concern, while continuing to reiterate the importance of upholding the rule of law and preserving the rules-based international order in the Indo-Pacific region. Sa briefing sa Washington Foreign Press Center, sinabi ng White House na magandang timing ang mangyayaring trilateral summit para magpahayag ng suporta ang Japan at Amerika sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue. I think what you will see is a strong showing of support and solidarity amongst our three leaders for a common vision of a South China Sea that is governed by international law. So si BBBM medyo careful siya sa mga binibitawan niyang salita, di ba? Medyo ingat-ingat siya eh. Again, ang interpretation ko dyan, ako lang naman, my observation is, number one, ayaw niyang bigyan ng bala yung kabilang panig para batikusin siya. But ito, si US naman, wala kayong pake, sabihin namin gusto namin. Pag-uusapan talaga namin yung regional security na yan. Tinatayuan talaga namin Pilipinas dyan eh. Suportahan namin si Marcos dyan. Walang preno eh. Walang preno si Amerika eh. Masabi lang. Ay, naku. But, okay na rin yun, di ba? At least it's out there. Di ba? At least alam natin. Okay na yun. Okay, tuloy natin to. Bago ang summit, nagsama-sama ng tatlong bansa pati ang Australia sa naval exercises sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Asahan daw na masusundan pa yan ng mas maraming joint patrols matapos ang summit. Posible ring matalaki ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pero kung magagamit ba ang kasunduan sa gitna ng pambubuli ng China? We stand strongly by our alliance commitments to the Philippines, and that is one of the things we will be talking to President Marcos about when he is in town. Paglilinaw rin ng Amerika, wala silang sinusubukang kalabaning bansa dahil sa gaganaping trilateral summit. Bukod naman sa summit, magkakaroon ng magkakahiwalay na pagpupulong si PBBM kay Biden at Kishida. Haharap din si PBBM sa business sector sa Amerika para hikayatin silang mag-invest Puno ang sa schedule. Pilipinas. Walang tulog yan. Schedule. Habang nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos ay tatlo ang itinalagay niyang caretaker. Tatayong chairman si Vice President Sara Duterte habang hahalili sa kanya si Executive Secretary Lucas Bersamin at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Julius? Maraming salamat, Shaila Francisco.
Mga kapatid, Lucy Sige, ikaw na lang. Anyway. So yun nga mga kochero, so nagpunta na si PBBM sa Amerika to have the trilateral agreement. To talk about the trilateral agreement. Kasi alam nyo mga kochero, nakakatawa nga yung sinasabi ng mga pro-China, yung mga pro-China people, yung mga Duterte Balahura supporters. Sinasabi nila, bakit tayo nakikipag-partner sa Amerika? Hindi naman siya ang ating number 1 trading partner, etc. etc. Alam nyo po, bago nyo po sabihin yan, at actually na-mention ko na to na ilang beses na last year, bago nyo po sabihin na si China ang ating number 1 trading partner, baka gusto nyo rin munang tignan yung trade imbalance na meron ang China at ang Pilipinas. Ibig sabihin, mga kochero, ang trade imbalance, hindi equal yung parte ng import at export. Ibig sabihin, number 1 trading partner natin si China sa import. Marami tayong ini-import na produkto galing kay China. Yun ang number 1 trading partner natin sa China. As far as experts are concerned, mababa. Marami na naisulat na article tungkol dyan. Ngayon mga kochero, etong dalawa, si US at saka si Japan. Si Japan has been our strongest investor ever since. Matagal na yan. Matagal na si Japan nag-i-invest sa Pilipinas. Sobrang tagal na. At malaki ang pinapasok na pera ni Japan sa Pilipinas. Malaki. Si US, kumpara kay Japan, mababa. Pero, as far as work is concerned, mas maraming work na naipapasok when I say work, I mean yung white collar jobs. As far as white collar jobs, mas maraming naipapasok naman si US. Si Japan maraming blue collar jobs. Bakit? Kasi si Japan puro manufacturing ang pinapasok dito. So maraming blue collars. Blue collars yung mga rank and file, mga sa manufacturing. Yung maraming blue collar. Si US naman maraming pinapasok na white collar, yung mga executive roles, mga ganun, mga kailangan mo ng bachelor's degree, mga ganun. So, yun. Pero si China, walang naipapasok sa atin yun. Problema, maraming naipasok. Problema, maraming naipasok si China. Pogo, ano pa ba? Triad, Chinese Triad, issue sa West Philippine Sea, kidnapping, shabu, fentanyl. Ayan mga naipapasok na China sa atin. Sleeper cell. Ayan, mga spies. Ayan, maraming napapasok sa atin na ganyan. Mga bayaran na, bayarang mga vloggers. Ayan, bayarang pastor. Yung yung magkano ba yun? $25 billion nga na pinangako ni China nasunog. Napako. Sa 25 billion na ipinangakong pledge ng China sa Pilipinas nung hinihimod pa ni Digong yung butthole ni Xi Jinping. Ang pumasok lang less than 5%. So far, yung trading partner theory is propaganda lang din. Propaganda. Ang maganda dito, mukhang medyo nag-iingat na si PBBM. Bakit? Na-mention kanina sa balita. Dati 'di ba si VP Sara lang ang ina-appoint na caretaker ng bansa, 'di ba before? Ngayon iba na. 3 na sila. 3 na. Hindi na lang si VP Sara. 3 na sila. Kasama si Estrella ng DAR, Department of Agrarian Reform, at saka si ES Lucas Bersamin, former Chief Justice, now Executive Secretary ng ating administration. Grabe. There's a method to this madness, guys. Una, si Bersa, 'di ba recently nagtayo ng bagong nag-reorganize si PBBM ng National Maritime Council. Pumirma siya ng executive order na buuin ng i-rename yung National Maritime Council. Yun. Ang chairperson kasi dito, mga kochero, si Executive Secretary Lucas Bersamin.
Siya yung chairperson niya ng National Maritime Council. Ito, si National Maritime Council, mga kotsero, ang hahawak ng lahat ang sasagot pala at tutugon sa lahat ng issue at problema tungkol sa maritime issues ng Pilipinas, including West Philippine Sea. Tingnan nyo dito, mga kotsero. Kaya sinabi ko sa inyong tapyas na ang tiwala ni PBBM kay VP Sara. Bakit? She could have left this kay VP Sara. She would have loved to handle this. Kasi gusto niya yung aspect. Di ba doon pa niya hinihingi yan, yung DND? Di ba noon hiningi niya kay PBBM, either DND or di pa nga DepEd ang gusto ro niya, DND. Department of National Defense. Pero ang binigay sa kanya, DepEd. This is somewhat related to national security. Ito National Maritime Council. Ang theory ko is this, theory lang naman. And I'm sure si PBBM for political reasons will dispute what I'm going to say. Kung let's say magsalita si PBBM tapos sabihin na may trust issues ka ba kay VP Sara kaya hindi mo binigay solely sa kanya ang pag-aalaga sa bansa? Malamang sasabihin ni PBBM, hindi yan ang ibig ko sabihin dyan. Malamang i-explain niya kasi ang chairperson ng National Maritime Council is Lucas Bersamin and I have other projects related to the Agrarian Reform Program na kailangan tutukan ni pangalan niya? Estrella. Malamang sa malamang yun sasabihin niya. Pero syempre, ako I'm starting to think na baka merong trust issues na. Meron na namumuong trust issues. Bakit? Number one, mga kotsero, I think the number one contributor to this, nung nag-speech si VP Sara sa Chinese Embassy, nag-Mandarin siya para sa China. Alala niyo to? Baka nakalimutan niyo lang naman. Vice President Sara Duterte was among the Philippine government officials who extended her greeting to the 74th founding anniversary of the People's Republic of China on Thursday, September 21. A video message from the president, who was in South Korea for an education summit, was shown during the celebration in Manila. Duterte delivered her message in both English and Mandarin. Yun yung unang-una. 2022 yun. Ngayon, 2023, may gumawa uli siya ng 2023. Ayan, ito naman yung 2023. Chinese New Year yun. Yun, Chinese New Year pala yun. Ito pala, anniversary naman. So, nakadalawa. Pa rin ang punto. Dalawa pa rin yung video. Pero usually, maliit na bagay lang naman. Porke nag-Mandarin, ibig sabihin, di nakatiwa-tiwala. Hindi naman sa ganun. Pero pang isa, hindi mag-alala. VP Sara, ex-President Rodrigo Duterte meet with Chinese governor. Welcome na welcome Sa Davao to. Yan sa Davao yan. Vice President Sara Duterte on Friday said that she had met with Zhao Long, the governor of Fujian province in China. According to Duterte's Facebook post, Zhao had also met with her father, former President Rodrigo Duterte, and her brother, Davao City Mayor Sebastian Duterte, while the Chinese official was in Davao on Thursday. Sara Duterte, however, did not elaborate on what her father and the Chinese governor have discussed. Uy, secret meeting again, all over again. Ay, secret meeting all over again over there in Davao City. Di ba? Kailan to? September 28, 2023. Don't forget, if I'm not mistaken, si Fujian province is also a sister city of Davao City. Yan, Jinjiang. Ito nga yun. Ito yung minute niya si governor. Yan. Ayan yung minute niya si governor. Ito yung picture, Jinjiang province. Ayan yun. Tapos, itong 2023, meron pang bago. Taiyan.
Kaya naman pala hindi kayo makakontra sa China, mga hayop kayo. Sorry medyo yung reaction ko doon, medyo actually that's very impromptu. Impromptu 'yun. Kaya naman pala. The particular areas of cooperation between the two parties are culture and tourism, environmental protection, research and development, and investment and trade. So, ang in short, mga kotsero, magpapasok sila ng pera sa Davao. Tayan City, Davao City and Tayan City was signed last October 4, 2023 by Mayor Sebastian Duterte and Secretary of Communist Party of China, Yong Hongtao. Yong Hongtao. The audacity. Tapos ito, ni-renew naman yung sister city agreement with Xinjiang. Kaya pala no comment kayo ng no comment. Nagpapasok naman pala kasi ng pera sa Davao City ang China. Kaya pala kating-kati kayo na ipagtanggulan China. Kaya pala ang mga Duterte Balahura supporters, China. Kaya pala si Kibuloy, China rin. Kaya pala si Digong, China rin. Kaya pala to si Sara, no comment. Yumayaman pala ang Davao City sa China. Pero mga kotsero, no one is as prominent, I think, in their China position than the Duterte. Sila na naman yung kilalang-kilala na pro-China Tapos ito pa. VP Sara attends pro-Kibuloy rally, slams those oppressing SMNI. Sino ka naman magtitiwala sa'yo pag ginawa mo to? Di ba? Pupunta ka sa isang rally na alam mo nakokontra sa presidente mo. You had the gall to appear dun sa ayun, patok niya, sa departure speech ni PBBM. The audacity. Pumunta ka sa isang rally na kumu-question sa legitimacy, sa pagiging lehitimo ng pagiging pangulo ni PBBM. At the same time, pupunta ka sa isang pre-departure ceremony ni PBBM din. Ay ba? Iba ka. You're different. Hindi kami ganyan We're not wired like that. Kasi meron kasi kaming wiring sa puso't isip namin na tinatawag naming hiya. Hiya ang tawag doon, hiya. Comment niya. Dito nakaraan. Vice President Sara Duterte's no comment remark on China's continued harassment in the West Philippine Sea echoes her dangerous depths of her allegiance with Beijing. Although si Akbayan yan, Rafaela David. We've all been thinking this matagal na. Hina-hijack lang nitong mga dilawan na to para sila yung nagkaka-media exposure. Akala ko ba mahalin natin ang Pilipinas? Mukhang mas mahal mo si sister. Mukhang mas mahal mo si sister city. Oo. So, kaya ako inclined to believe na in one way or another, yung tiwala ni PBBM kay VP Sara, especially when it comes to the discussion ng national security, is already diminished. Bawas na, tapyas na. But of course, PBBM being the statesman that he is, hindi niya atakihin yan si VP Sara, for sure. Hindi niya atakihin yan. Maski nga yung mga umatake sa kanya before, mga dilawan, never niyang inatake. Si VP Sara pa kaya? Hindi atakihin yan. But I'm inclined to believe, I'm convinced na si PBBM
has diminished confidence already kay VP Sara. Especially when it comes to national security. Especially when it comes to the discussion of, tawag dito, of the West Philippine Sea. Kasi kahit hindi naman siya nagko-comment eh, yung kanyang hindi pag-comment speaks volumes. Siyempre, sasakyan pa rin ng mga tatanga-tangang Duterte Balahura supporter yung argumento na, bakit si Sara ba yung arkitekto ng foreign policy natin? We're not even talking about foreign policy. We're talking about Filipinos. Take note ha. We're talking about Filipinos having a singular direction, a singular voice when it comes to the issues of West Philippine Sea. Wala tayo nun. Hati ang boses natin ng Pilipinas when it comes to the West Philippine Sea. Kaya in terms of information warfare, panalo si China. Successful silang hatiin yung dalawang leaders who has majority support. Not only that, pwede kasing successful sila hatiin yung dalawang leaders pero yung isang leader is more favored than the other. No, it's not the case eh. The case is, dalawang leaders na may malaking suporta pareho. At habang nagiging complicated ang problema ng foreign policy ng Pilipinas with China, etong mga Duterte Balahura supporters, lalo na ang kanilang mga principal dyan, yung mga Dutertes and everyone in the organization of the opposition, the new opposition, ay happy sila. Happy kami kasi nagagawa namin yung gusto ni China. Kaya nga mga kotsero, very important yung sinabi ni Attorney Harry Roque kahapon. Naalala nyo, kahit hindi ako natutuwa sa mga pinagsasabi niya, tinapos ko siya hanggang sa ending. Bakit? Kasi yung ending doon ang importante. Nung minention niya ni Attorney Harry Roque na sigurado ba tayo na nasa matinong pag-iisip ang ating presidente? Lalo na ngayon na parang gusto niyang gumyera kay China. That's the clue. Yun yung clue. Doon sa the whole scheme of the propaganda, etc., etc. In the greater scheme of things, what they want to do is to oust the president so they can install a more China-friendly president. Yan ang goal ni China. Ang goal naman ng mga nasa Pilipinas that are Duterte supporters, they just want to be in power again. That's it. That's what they want. Wala naman tayong ibang iisipin pa, yun lang eh. Pero si China, ang goal niya, magkaroon ng puppet in the Philippines na mag-o-overturn na mga ginagawa ngayon ni PBBM. Kasi anti-China yung mga ginagawa ni PBBM. So kung ma-install nga naman nila si VP Sara, o di baliktad na uli lahat. But don't forget mga kotsero. Don't forget. Hindi lang po si VP Sara ang pro-China. Hindi lang po ang mga Dutertes ang pro-China. Yung iba dyan, tahitahimik lang. Tahitahimik lang, pero sila ang nagmamanipulate ng lahat ng tahitahimik lang yun. Di nagsasalita, di ba? Tahitahimik lang. Pero wag ka, siya ang nagmamanipulate ng lahat ng to. I'm inclined to believe that this person is the one manipulating this whole damn thing. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?